natin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Luluhod na po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga ba ang buhay? Saan nagmula ang buhay? Ang buhay ay mahirap unawain at di kayang unawain ng tao lamang. Sapagkat ang buhay ay nagmula sa Ama at siya lang ang nakakaunawa sa lahat ng buhay na pairam niya. Kaya't sa kanya niyo ilagak at ipagkatiwalang ganap upang bigyan niya kayo ng lakas at tibay, tapang ng kalooban. Sapagkat habang pinagtitiwalaan mo siya, nagaganap sa buhay mo ang paniniwala mo'y tinatanggap mo. Sapagkat ang pananalig mong binubuhay niya, ang siyang nagiging daan upang ikay sumaya, sumigla sa buhay na nakamtan mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kung patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya.
Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili niya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng tao at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari. Ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdalamhati, nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw na napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kanya, sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Gaano man karami ang pagkakasala ng tao, napatatawad ito ng amang bumuhay sa kanila. Gaano man kalaki ang pagkukulang ng tao, napagpapaumanhin na ng ama ang bawat anak niya. Gaano man ang kalabisan na ginagawa nila, patuloy pa rin nagpaparaya siya. Sino ka nga bilang tao na kung ikaw na pinatatawad ng ama mo at binibigyang pagkakataon sa buhay mo, ay hindi mo namang mabigyang pagkakataon ng kapwa mo at hindi mo mapatawad sa kanyang pagkakamali at pagkakasala sa iyo. Samantalang ang ama mo na tapat at totoo, ano man ang kasalanan ng lumalapit sa kanya, ano man ang pagkakamali ng nanirikluhod sa kanya, ano man ang malabis na ginawa ng nagsusumamo sa kanya, ang habag at awa niyang naroon pa rin upang mapatutuhanang siya mapagmahal. Kaya't hindi patatawarin ang di marunong magpatawad. Sapagkat kung tunay ang pag-ibig sa Ama, ang pusong may pag-ibig na mula sa Kanya ay matututong magmahal sa kapwa-tao nila. Mga minamahal, may mga taong pinagbibigyan sila ng kapwa-tao nila, ngunit sila naman ay di marunong magbigay sa kapwa nila. May mga taong minamahal sila ng kapwa-tao, ngunit sila hindi marunong magmahal sa kapwa nila. May mga taong mapagparaya ang kapwa nila sa kanilang ginagawa, ngunit sila hindi marunong magparaya sa kabila ng kanilang natatanggap sa kapwa. Kaya nga, kung ito kaya'y nasisilayan ng Ama, na sa kabila ng mabuting ginagawa niya sa mga anak niyang binibigyan ng pagkakataon para siya'y kilalanin at makilala, ano kaya ang igaganti niya kapag hindi tumugot sa gayong gawa nila? Na ang wika ngang maliwanag, kung ika'y may pandama, madama mo gawa ng kapwa mo. At kung ika'y may pagkilalang anak ko, kilalanin mang mabubuting ginagawa ko. At kung ano ang ginagawa sa iyo ng kapwa mo, mithiin mo at nasahin mong higit sa ginawa niya ang gantihan mo. Sapagkat kung paano ang mapagpakabuti mo, akong nabutit, minakamabuti sa lahat,
ang gumaganti sa inyong ganap. Buhay bang Ama? Kaya nga't mapapalad ang mga inaalipusta, hinahamak, kinukutya, pinararatangan, pinagbibintangan, pinagtatawanan ng kanilang kapwa nang naaayon sa kalooban ng Ama ang kanilang ginagawa na hindi nila alintana kahit sila'y kung ano ang pangusapin ng kapwa, sapagkat batid nila, ano man ang dinaranas nila, may Diyos amang dakilang sandigan nilang ganap at patnubay niya'y di nawawalay. Kaya naman sa kabila ng mga pinagdaraanan nila, ang liwanag na nasa kanila'y patuloy na binibigay ang pagniningas at pagniningning. Sa kabila ng kanilang mga hirap na pinagdaraanan, naroon ang gaan ng kanilang kalooban at kung anuman ang kanilang dinanas, patuloy silang nagtitiwala, may Diyos na hahango at sa kanila'y magluluwag ang kaloob. Lalong kalooban niya ang paghahariin at pangungunahin. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Maliwanag ang katotohanan, kung ang bibigyan mo'y ang nagbibigay lamang sa iyo, anong nagawa mong mabuti na higit sa kapwa mo? Kung ang nagmamahal lamang sa iyo ang mamahalin mo, anong naibang ginawa mo sa kapwa mo? Kung ang maghahari sa puso't isip mo'y pagkatao, paano mo matatalim at matutupad ang kalooban ng Ama mo? Kaya't dapat ang maghari at manguna ang kaloob niyang mabuti at ang mabuti ang maghari sa isa't isa. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan.